Malaking sampal po ito, mga kababayan, sa Administrasyong Marcos. Siya ang presidente, si Marcos ang presidente, pero ang tiwala ng mga Pilipino nasa dating Pangulong Duterte pa rin. So sa madaling salita, mga kababayan, hinahanap po ng ating mga kababayan ang Duterte brand of leadership. Masayang araw, mga ka-PL. Nako, karami ho nating dapat pag-usapan ngayon at dapat nyo pong malaman, mga kababayan. May mga kumakalat po ngayon sa social media, sa mga group chats na mga pinag-uusapan po ng ating mga kababayan, tungkol pa rin po ito, mga kababayan, sa panggigipit po sa mga Duterte. No ho? Grabe ho talaga ang ginagawa nila ngayon, mga kababayan, para lang gipitin ang mga Duterte. Unang-una na ho dito, itong nalalapit na po na impeachment trial kay Inday Sara, no, na di umano, mga kababayan, mayroong daw gagawin sila para hindi po mapaupo ang dating Pangulong Duterte bilang mayor. No? At meron pang isa, mga kababayan, itong tungkol naman po kay BP Sara na tila nasa tagilid na kalagayan po ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Ito ho, simulan po natin itong kay BP Sara. May lumalabas po na usap-usapan, mga kababayan. Itong pagpunta daw po ni Inday sa Dahig, di ba? Pupunta siya ng Dahig, no? Dahil dadalawin niya po ulit ang kanyang tatay na si Pangulong Duterte. Siya yata ang papalit doon sa tiyuhin niyang si Bong Duterte. Kasi palit-palitan ho yan sila eh. Pagkatapos po ni Inday, baka si Pulong naman. Pagkatapos ni Pulong, baka si Baste na. Kasi tapos ng eleksyon, pwede nang lumarga si Baste. Ano ho, mga kababayan, papuntang Dahig. At baka sumunod naman si Kitty Duterte. Ganun lang, rotation lang sila hanggang sa mapauwi po yung ating dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, kapag ka si Inday ho ay nakarating na ng Dahig, oras na po ng kanyang pag-uwi, kung ilang araw masyado manatili, kung 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, basta yung araw po na mismong pag-uwi ni BP Inday Sara, mga kababayan, tila magagaya siya di umano, mga kababayan, kung ano po ang sinapit ng ating dating Pangulong Duterte. Yung pong pagtapak ni Huba, ni Tatay Digong, sa airport, dyan sa NAIA, may mga pulis na mga nakaantabay, kaya siya naihatid o naitapon o nadala doon sa Dahig. Maaari di umanong gawin din yan, mga kababayan, kay BP Inday Sara. No? Kasi ayon nga daw po sa mga usap-usapan, meron na di umanong niluluto ngayon ng kung ano-ano mga kaso laban dito kay BP Inday, mga kababayan, para yun po ang magiging dahilan o grounds para mapadala o maipatapon si Inday sa Dahig. Hindi ko maintindihan bakit nila gagawin yan. Sa palagay ko lang, hindi dahil sa Duterte supporter tayo, mga kababayan. Palagay ko lang, wala akong nakikita na mga maaaring magiging rason nila para maging 2.0 si BP Inday Sara, no? PRRD 2.0. Yan. Kasi yan talaga ang plano nila, mga kababayan. Hindi lang po si Inday Sara, maging ang mga kaalyado po nila Pangulong Duterte, ng mga kaalyado nila, baka mapadala din po sa Dahig. Katulad po ng mga napag-usapan na po natin minsan, mga kababayan, yung nandoon po sa Oplan Horus na yon, na nandoon po ang pangalan ni Senator Bato, Senator Bongo, at ng kung sino-sino pa na isa din sa, kumbaga, parang nominado, mga kababayan, para itapon papuntang Dahig nga itong mga aliado ng dating Pangulong Duterte.
ang uunahin di umano nila, mga kababayan, si VP Inday Sara. Ganyan ho sila, kalaki ang takot sa mga Duterte. Ayaw na ayaw ho nila, mga kababayan, na ang mga Duterte mamuno ulit sa ating bansa. Bakit? Baka maungasan ho sila eh. Alam ho kasi ng tao na kapag ang Duterte ho ang namuno sa ating bansa, mga kababayan, wala nang hahanapin pang iba. Duterte, brand of leadership ang hinahanap hanggang sa ngayon, mga kababayan, ng ating karamihan ng mga kababayan. O, kita nyo, yung kalalabas lang na survey, mga kababayan. Unahin ko lang itong survey, bago po itong mas matindi pa. Itong tungkol naman po sa sa kay BP Sara, no? Ito, mga kababayan, at saka kay Pangulong Duterte ito. Unahin ko lang po itong survey kasi mainit na mainit pa po ito ngayon eh. Ito, bakit ko nasabi na ang Duterte brand of leadership pa rin ang hinahanap ng ating mga kababayan? Hindi ho nakakapagtaka, mga kababayan. Ito, lumabas sa survey. Malaking sampal po ito, mga kababayan, sa Administrasyong Marcos. Ginanap po itong survey na ito ng Pulse Asia, mga kababayan, noong Mayo 6 hanggang Mayo 9. Ngayon lang po na-release, bago po ito maghalalan. Kaya nakakapagtaka din, tama yung mga hinala o duda ng ating mga kababayan, bakit hindi nanalo ang Duterte. Samantala, dito sa survey na ito, na ang taong bayan, hanggang ngayon, Duterte brand of leadership pa rin ang hinahanap. Itong mga senatorial candidate ng Duterte, imposibleng hindi ho yan iboto ng mga kababayan natin dahil kung ano ang hangarin ng dating Pangulong Duterte, siya rin ang hangarin nitong Duterte. Di ba? Ito, kalalabas na po ng survey. Basahin ko na lang mga kababayan. Ang sabi, mga Pilipino, mas tiwala rin pa rin kay FPRRD kaysa kay PBBM base sa pinakabagong survey na inilabas ng Pulse Asia Research na isinagawa nitong Mayo 6 hanggang 9, mga kababayan, 2025. Nakakuha ng pinakamataas na trust rating si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 63% big trust ho yan, mga kababayan, 17% sa small no trust at 20% na undecided. Ayan, mga kababayan, 17% lang po sa small o no trust at 20% naman po sa mga undecided. Wag na po nating yung mga malilit, yung 17 tsaka 20. Dito na po tayo, mga kababayan, sa 63% na ganoon po kalaki ang tiwala ng ating mga kababayan kay dating Pangulong Duterte na siyang bumuo nitong Duterte kasi nakitaan niya ho, mga kababayan, ng potensyal na magiging mabuting senador sana sa ating bansa. Lalong-lalo na po si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, na meron na pong resibo. Ipinagmamalaki ho namin sabihin yan, meron na pong resibo si Pastor Apollo Kibuloy. Isang pastor na merong libo-libong pinag-aaral na mga estudyante libre. Kingdom of Jesus Christ, yung kita nyo naman sa gano'ng kaganda yung dome, Glory Mountain, Prayer Mountain, napakaganda na wala tayong makikitang katulad noon dito sa ating bansa, kundi doon mo lang makikita o doon lang natin makikita sa mga nasabi ko kanina. Ito pa, si Vice President Sara Duterte naman ay nakakuha ng 50% big trust po yan, mga kababayan. 25% small o no trust at 25% undecided. Malaki pa rin yung trust rating ni BP Inday. Nagtitiwala pa rin ho sa kanya ang ating mga kababayan. Pero talagang mas mataas pa rin po ang dating Pangulong Duterte. Iba. Tatay Digong yan O kaya 63% po
sa ating mga kababayan ang nagtitiwala ho sa kanya. O ito naman po kay Bongbong Marcos, mga kababayan, samantala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ang may pinakamababang porsyento ng big trust na nasa 32% lang, mga kababayan. Ni pasang awa ho, mga kababayan, hindi po pumasok. 50, katulad kay Inday ba? Kahit 50-50 man lang sana, okay na yan eh. Kahit nagtabla lang sila, sila ni Inday sa 50, okay na yan eh. Kaso, 32% porsyento lang, mga kababayan. Yan na lamang po ang mga nagtitiwala kay BBM. 32% na lang po ng ating mga kababayan. Okay, di ba? Ang laking sampal ho nito, mga kababayan, sa administrasyon ni Marcos. No? Siya ang presidente, si Marcos ang presidente, pero ang tiwala ng mga Pilipino nasa dating Pangulong Duterte pa rin. Di ba? So, sa madaling salita, mga kababayan, hinahanap po ng ating mga kababayan ang Duterte brand of leadership na yun sana ang ipapatupad, ang gagawin nitong Duterte na mga senatorial candidate na tumakbo noong nakaraang halalan na nakakapagtaka bakit hindi po pumasok majority. Kahit 7 or 8 man lang siguro, hindi pumasok. No? Uulit-ulitin ko ito, mga kababayan, kasi sampal pa rin po ito kay Marcos. Itong ginawang pagboto ho po ng mga AFP, PNP, at ng iba pang mga men in uniform, bagamat tahimik ho sila, pero sa pamamagitan po ng kanilang mga boto, nagsalita ho sila, nagpakita ho sila ng suporta sa Duterte. Hindi ho pinili ang kandidato ni Marcos. Di ba? Samantalang ang kanilang bossing ngayon presidente ng Pilipinas. Di ba? Insulto ho yan, mga kababayan, kay Mr. President. Insulto ho yan eh. Hindi ho siya binoto, mga kababayan. O hindi ho binoto yung kanyang mga manok. Kaya nga nakakapagtaka. Bakit hindi lumusot ang Duterte? O ano ho sa palagay ninyo? Nagkaroon kaya ng dayaan, mga kababayan? O eto, dumako na po tayo dito sa isa pa, mga kababayan. Ito naman pong plano nila sa dating Pangulong Duterte. Tapos na yung kanina, yung kay Inday Sara, na plano nilang gawing FPRRD 2.0 si Inday, no? Tapos na, dito na po tayo sa maaaring gawing plano di umano nila. Ayan ulitin ko, di umano. Ayan, mahirap na, baka sabihin gumagawa-gawa lang tayo ng istorya. Papakita ko naman sa inyo, ayan meron pong conversation sa isang group chat Ang sabi mukhang di nila papaupuin si PRRD. Okay? Ngayon, may nag-reply. Ang sabi nitong nag-reply, anong batas naman iimbintuhin nila? So, akala niya gagawa ng bagong batas na hindi mapaupo si PRRD. Ano ba nangyari ngayon kay Atty. Respicio? Di ba hindi rin siya pinaupo, hindi rin siya pinroklama? Katulad ng Duterte Youth Party List, lahat po, mga kababayan, na mga kontra ho sa kanila, hindi ho yata nila bibigyan ng tsansa na mamuno o maglingkod. Kita nyo na? Tuloy ko yung basa. Mukhang may niluluto sila de Lima, True, NPA, and Makabayan na gagawin sa oras at araw ng impeachment. Ayon po yan sa binasa ko Hindi po ako gumagawa ng kwento rito. Binasa ko lang po ito. Ibinigay lang po ito sa akin, mga kababayan. Ito ho, kumakalat ngayon sa mga GC. Binigay lang po ito sa akin. Sinabi ko lang po sa inyo. Ngayon, kung totoo man ito, nako, ano kaya ang gagawin nila? Ano kayang plano nila, mga kababayan?
Pero kung usap-usapan lang ito, kwento-kwento lang ito, mabuti. Nang sa ganun, maupo bilang alkalde ang dating Pangulong Duterte sa Davao City kapag siya ay nakalabas na po ng Hague. Ito pa. Sana makagawa ng hakbang ang mga pro-Duterte to counter this. Yan po ang conversation, mga kababayan, na sa isang GC na ibinigay lamang po sa akin. Hindi po ako kasama sa group chat na yan. Di ba? Sana kwento-kwento lang ang lahat ng yan, mga kababayan. Magsimula po doon sa di umano'y gagawin ka Inday na PRRD 2.0, no? Haharangin sa terminal pagkagaling ng dahig, tapos ibabalik sa dahig, ikukulong. Yun, sana hindi totoo. Tsaka itong hindi di umano pa uupuin ang dating Pangulong Duterte bilang alkalde, sana hindi totoo, mga kababayan. Dahil siguradong magwawala na talaga ang tao niyan kapag ginawa nila yan. No? Uulitin ko hindi po ako nagpaparatang, hindi ako gumagawa ng kwento, kundi binasa ko lang itong narito na conversation sa akin na ibinigay lang po ito sa akin at hindi po ako kasama sa group chat na yan. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.